Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things? Hindi po yan na pag-uusapan. So hindi siya mababanggit? Wala siya doon sa at least nakita niyong priority list? Hindi siya na pag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang. Next question po, Ann Soberano, Bomboradi. Yusek, good morning. Tanong ko lang kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng impeachment agreed threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacanang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po? Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig, na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. Kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpoprotekta na to ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or proteksyon ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay? Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay Presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano po reaction po niya? Personally, on my part, hindi po, wala pong naibigay sa aking impormasyon kung ito ay naibigay na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron namang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat itong malaman kung sino-sino. Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check? Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Salamat po. Next question po, Sam Melinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung magkano po kaya yung savings ng government dun, from the National Budget Circular 602 and 603 po ng DBM. Okay, according to DBM,
na itanong po natin yan. Ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East. Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. May additional projects pa po kaya or mga assistance under dun sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po nung 22 billion na nandun sa savings? Actually, dyan na po galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Tapos, yung ano na lang, last na lang, ma'am. Yung funds po ba ng government sufficient pa rin po siya ngayon para doon sa Middle East crisis at saka doon sa possible na mga El Nino-related responses ng government? Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang. Thank you, ma'am. Next question po. Dexter Cabalza, Inquirer.net. Ay, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po nung Tuesday. And are there any developments na po since then? Actually, tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement with Manila and Beijing? Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman nung July 2024 provisional arrangement. Ano po ba do? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which claim was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun? Sino nagsabing may arrangement? Si Ambassador po mismo nagsabi. Ambassador? Ambassador Jing po. Hingin niyo po sa kanya yung arrangement. So wala. Kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nanggaling. Opo. So are you Hingin niyo denying po na may ganun pong arrangement? Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Pero hindi yun deal with President Marcos Jr. Wala pong yung July 2024 na agreement. That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement. Okay, Diba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh. Follow-up Hindi sa atin ang galing eh. Yung statement na yon. follow-up question po. Ivan Mayrina, GMA.
Nabanggit niyo po, sinabi ng Pangulo sa ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between Philippines and China. To which the ambassador replied, ano hong sinabi? Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanilang pag-uusap. So there is no categorical statement na, okay, hindi na mauulit. Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions. Pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail ay hindi ko po maibabanggit sa inyo. Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment? Specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges? Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment. Salamat po. Follow-up po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, when the President said he wants a reset of Philippines-China relations, ano yung saklaw ng reset na yon? Buong coverage ba nito, yung buong aspekto ng relationship natin or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya? Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose. Hindi ko mababanggit ang detalye. Okay po. Follow-up question po. Maricel Halili, TV5. Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador? Yung unang pagpasok ng Pangulo ay rather nung ambassador ay welcome si ambassador. Pero nung sila po ay nag-usap na sa private room ay hindi na po natin nakita kung ano ang tsura ng Pangulo. Although nadidig ng konti ang kanyang boses. So From can the we outside. say na, in a way, it was an intense discussion? Hindi ko masabi, wala po tayo sa loob.